Second shot! Second shot! Mamaw pala yan? Yo! Day 2 spear fishing sa Pag-asa Island. Maganda-ganda yung ganap namin kahapon. Maksyon, ano kaya mahuli natin ngayon, Doy? Kuridas muna. Kuridas muna kami ngayon. Kuha kami ng mga pang ihaw-ihaw. Kung ano bigay sa atin ng dagat, yun yung kukunin namin. Walang biyaya na binigay ng Panginoon. Steady yung panahon namin eh. May ulan, may agos, malaking tubig. Manageable naman, kaya naman. Mas okay na yung may konting agos para may dumadaang pelagic. Active yung mga pelagic pag ganyan eh. So tara, lusong ulit. Let's go. Nasa dulo kami ng runway ng airport. Dito kami magja-jump off. Yan, kasi ang agos pa ganun. So from there, susuyurin namin yan hanggang doon kanan, dire-diretso hanggang sa makabalik kami doon sa puno na yan. Para hindi kami mapagod, start kami dito sabay sa agos pa ganun. Ha, ngayon wala na pili-pili. Puridas na. Sino yung matutukan ng pana? Tira. Let's go. So eto na, kwentuhan na tayo ulit. Eto, usual things na ginagawa. Check ng gears, set up, stretch, and activate ng diving reflex. Sobrang ganda pa rin ng visibility sa ilalim. Yung condition ng weather, goods na goods pa din. After mag-warm up, dito na tayo ngayon sa ledge, sa kanto. Pagbaba ko, andito pa rin yung mga Sleek Unicorn. Kaso, naging mailap na sila. Hindi na sila agad-agad lumalapit sa amin. Kaya, hindi ko muna sila naging target. Naghanap muna ako or naghintay muna ako ng medyo mas better. Kasi, nung day 1, medyo marami-rami yung nahuli ni Dudoy ng dive body ko. Marami-rami kaming na ipamahagi doon sa mga locals. Kaya naghanap muna ako ng ibang species naman ng isda. Dito sa dive na to, meron na tayong nakitang target. Ayan, napakalaking green job fish. Kaso, hindi siya interesado sa atin. Sa halip, merong isang hindi man na nag-hesitate na lumapit. Siyempre, isang trevally. Napaka-curious niyan. Yun, so, kitang-kita ko na maganda yung holding shot. So, hinawakan ko na. Hindi ko na hinayaang sumabit or makalayo pa. Kaya, meron na tayong first fish. Isang bluefin trevally. Sa pagkakatanda ko, ito rin ata yung first fish natin ng day 1. Lapit.
So eto na, pause muna natin saglit. Baka may mga naka-headphones dyan or earphones dyan. Babaan nyo lang ng konti yung volume kasi medyo masakit sa tenga tong strange sound na maririnig ninyo. Actually, nung day 1 na naririnig na namin siya ni Dudoy, pero mahina lang. Para lang siyang dolphin. Pag-usapan namin siya nung gabi, nabanggit namin siya dun sa mga kasamahan namin sa isla, at hindi pa nila ma-disclose kung ano talaga yung tunog na nanggagaling sa ilalim. Teka lang kukwento ko muna yung isda na nahuli ko. So ito, habang nag-aabang, bigla akong may napansin sa ilalim na napakalaking coral trout. Dahan-dahan ko siyang nilapitan. Curious naman siya kaya hindi siya umalis. At ayun, napul ko yung trigger at tinamaan naman. Kung pakikinggan nyo siya guys sa video, masakit siya sa tenga. What more na lang kung nasa ilalim ka pa ng dagat. Kaya parang every 30 seconds yung interval niya. Pero nag-focus pa rin kami dito sa pagdadive, kaya hindi muna namin siya masyadong pinansin. Ang video na to guys ay ginawa ko para ma-share or maipakita sa inyo yung marine life at kung gaano ba ka-effective yung spearfishing sa lugar. Bago ako umalis ng isla, in-inform ko yung isa sa mga staff ng LGU Kalayaan at nagbigay na rin ako ng raw footage sa kanila, kaya ipaubayan na lang natin sa kanila. Kaya ka lang rin. Ha? Hindi ko na kaya. Malaking lapo to. Ano yan? Kaya yan? Oo. Salimuy ako. Hindi ko siya kayang dalahin eh. Hindi ko siya kayang iangat. Pinigilan ko. Wala. Tangina, baka hindi ako umahon. Hindi siya luba. Lapo lang. Lapo lang. Malaki. Pahinga muna. Ispatan mo muna ako ha. Ha? Ispatan mo muna ako. Medyo malalim eh. Lalim talaga yan. Basta tuti yata yan eh. Ito yung ayaw ko sa mga ganitong isda eh. Pahirapan kay.
Mamawang putang ina. Mamaw pa na ito. Sabi ko sa'yo malaki. Ha? Sabi ko sa'yo malaki. Ano yun? Mamaw? Ha? Ba ito? Kalaki uy. Suno ba nito? Naman ako? Suno. Suno na. Ano yan? Grabe naman laki. Minsan lang makakita pero mamaw. Oo, mamaw na suno. Sakto lang yung pagkasabit niya eh. Hindi. Sabi ka lang pinasok. Pinigil lang ko talaga. Eh kaso hindi na ako makahon. Hindi nga na napasok sa bahay niya. Oo. Kala ko doon pa sa lungkwan, putang sabi ko rin patay. Pinasok pa ba yun doon? Meron pa yan, nabante tayo ganun. Tangan mo, tira ng suno. Minsan na makita ng suno, pero ganyan naman kalaking yung suno, no? Walang suno, pero mga mamaw na pala. So, ayun, moving on. After namin masecure yung mamaw na suno or lapu-lapu, nag-decide na ako na mag last drop na lang dito dahil na-satisfied na naman ako sa huli. At yung utak ko parang uwian na, jumakpat na. Kaya, ayun, last dive na to sa day 2 namin. Habang nagpe-prepare ako sa dive na to, may nakita ako sa surface na mga locals na nangangawil. Kaya nung nakita ko tong easy target, kinuha ko na. Kasi naisip ko na ibigay na lang sa kanila. Buka na ako na isa. Bigyan natin to dito sa mga to. Go! Gusto mo isda? Oh. Mag-ihaw. Salamat. Salamat po. Ba't pala sa suno sa ano, kawin? Bakit ito yung mga bato nito? Yes, day 2 spearfishing.
What's up everybody? Third day. First day namin dogtooth. Second day, ano na yun? Giant. Oo. Yung Mamaw na lapo. Hindi rin kami makapaniwala ganun kalaki yun eh. Ano kaya ang ina-expect natin ngayong third day? tayo na naman GT. Tatlong GT. Sana meron. Tsaka tangigi. Sana si Pagi na ako manguridas. Malinaw yung dagat. Maganda yung panahon. Third day namin. Spear fishing. Pag-asa Island. Let's go! Third day na guys, kaya mabilis ang kwento na lang to. Etong araw na to biglang lumakas yung agos, para siyang ilog. Kaya ang ginawa namin, hindi na lang kami nagpalalim, dito na lang kami sa mababaw, nag-ilak gaming na lang kami. Nanghuli na lang kami ng maraming ilak bago kami umuwi kasi hindi talaga namin kaya yung agos. Kaya yon, dito na lang nagpatabi na lang kami. Huli kami ng pang-ulam at uwi agad. At eto na nga, habang nasa kalagitnaan kami ng spear fishing, biglang may dumating. Andiyan na pala yung aeroplano sa sasakyan ko. Nasa dagat pa ako. Oh bye. Wait lang. Pauwi na ako, wait. Wait! Kakalapag lang naman nila. Kailangan ko na magligpit. Dito ako sa runway. Nagdadive kami. Kasalukuyan kami nagdadive. May narinig ako aeroplano palapag. Ang advice sa akin, basta may flight, naka-manifest na sasabay ako pa uwi. Hindi ko alam ngayong araw pala yun. Sana hindi ako mahuli. Pagod maglangoy, pagod maglakad, pagod tumakbo. Kasi pag hindi ako nakasakay ng flight, another 3 days na naman sa barko. At yung barko, mga after 2 weeks pa. At yung lancha after 2 weeks pa bago babalik ng puerto. Yung chance ko umuwi sa aeroplano. Kaya kailangan, hindi ko sure kung ito yung flight ko. Mas okay na umuwi na lang. May huli na naman. Kaya tara, let's go. Gusto ko pa mag-stay, kaso pag hindi ako sumabay dyan, mahirap makauwi. Kaya kailangan umuwi. Grabe, pagod. Nakita nyo ba kanina sa dagat pa ako, nakita ko na yung aeroplano lumapag. In-sprint ko yung langoy. In-sprint ko yung takbo ko dito pa uwi. Tapos ligpit, dire-diretso.
Ayun, tara. Hihintay na lang ako. Makasakay. Kasi dito ako nakamanifest. Dito ako nakalista. Sumakay sa aeroplano na to. Hindi kasi basta-basta nila ina-announce yung schedule ng flight. So, by chance, makasakay. Yan pa mga opisyalis na nag-iikot. Ang mahalaga, nakaabot ako. Uwi na tayo Puerto. Medyo natatagalan pa kami kasi little did I know, dito pala si Mateo Pidicella at saka si Sarah G. Sakay sila ng aeroplano na yan. So waiting pa rin kami. Hindi ko alam, sila pala yung sakay niya. Sa kanila ako sasabay pauwi ng Puerto. Bitin ako sa dive. Honestly, bitin talaga. Kaso hindi kasi sigurado kung kailan dumarating, kailan nagkakaroon ng schedule ng aeroplano dito. At saka baka masagasaan yung duty ko. For your information, may trabaho din ako. Hindi lang ako puro lakwatsa. Kaya kailangan kong umuwi. Kailangan kong magtrabaho para masustain ko yung ganitong gawain at yung lifestyle ko. Kaya yun, maya nasa Puerto na rin kami. Sabi ni Kuya Officer is 1.5 hours yung biyahe. So madali lang yun kaysa sa 3 days na barko. Uwi na tayo, tara. Si Boss Mateo lang pala. Hindi niya kasama si Madam Sarah. Palis na kami. Sigurado na to kasi maandar na yung engine ng aeroplano. Ito na. Uwi na. Woohoo! Mabilisan lang yung punta ko dito, stay ko. Uwi. Pag may chance na may flight, isasakay nila ako agad. Let's go, uwi na tayo Puerto. Balik ka tayo San Vicente. Tara, let's. Nakalapag na kami. I'm back! Puerto Princesa. Iba ka talaga. So yun. Ayun, naglalakad na ako pa uwi ng bahay. Kasi yung airport is malapit lang naman sa bahay. Grabe yung experience. Actually, masisiraan ka na ng buhay sa biyahe pag sa barko. Sa aeroplano kanina, inurasan ko. Mga nasa 1.5 oras lang eh. Yun. Ganda. Sobrang ganda ng experience na yun. So, ayun. Hindi naman mangyayari yun kung hindi sa mga tumulong sa akin. Thank you sa Philippine Coast Guard pagpapasakay sa akin sa kanilang barko. Thank you naman sa Philippine Air Force sa pagpapasakay sa akin sa kanilang eroplano pauwi. At syempre
sa local government ng Kalayaan. Yes. Ayun. Salamat. Safe ang mission. Mission accomplished. Nakuha natin yung dapat nating kunin. Nahuli natin yung dapat nating huling isda sa ating spearfishing adventure. So yeah, let's wrap things up. Uwi na akong bahay, pahinga. Kita na lang tayo ulit. Ciao. Tumuta ka na pa. Mag-ano rin kayo? Magdamit ka rin tayo dalawa. Shoutout ba kayo? Ano kayo sa YouTube? Shoutout kayo. Shoutout Bogs TV.